Sa isang aircon bus, nakilala ni Jackie si Angelo. Dahil sa isang engkwentro, ay nasa pa kasi ito ng snatcher at tinulungan niya ito. Hanggang sa ilang beses pa sila nagkita at nagkapalagayan ng loob. Ngunit nalaman niya na hindi pala ito simpleng tao lamang, kundi napakayaman pala ng binata. At higit sa lahat, anak ito ng kaaway ng kanyang ama. Paano na kaya ang pagmamahalan nila kung parehas na silang ipinagkasundo ng kanilang mga magulang na ipakasal sa iba? May paglaban kaya nila ang pag-ibig nila? Magandang araw, Angels! Isang kwento muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Tunghayan po natin ang unang kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pababa ng araw, ngunit nakasisilaw pa rin ang sinag niyon. Naiwan ni Jackie sa bahay ang kanyang shades, kaya nakakunot noo siya kahit pa hinaharangan na niya ng palad ang direktang pagtama ng liwanag ng araw sa kanyang mga mata. Nakipit niya ang sukbit niyang bag nang may isang lalaking dumaan sa kanyang tabi. Medyo nasagi pa siya nito. Nakasuot ito ng pastel polo shirt at mukhang kagalang-galang. Ngunit mahirap na magtiwala. Dito pa ba sa Metro Manila na naglipa na ang mga manloloko at masasamang loob? Parami na ng parami ang mga taong nag-aabang na masasakyan. Tiyak na susuong na naman siya sa heavy traffic. Sino nga ba ang di matatraffic sa kahabang iyon ng Ayala Avenue? Himalang may isang bakanteng aircon bus na tumapat sa bus stop na kinatatayuan niya. Parang mga langgam na nakaamoy ng bumagsak ng pagkain. Nagunahan silang makasakay ng mga taong kasama niyang nag-aabang doon. Umupo ang dalaga sa kanan, sa ika-4 na hilera ng mga upuan ng bus. Napangiti siya nang makaupo na. Kakaiba nga siguro siya. Isa kasi iyon sa mga kinasasabikan niyang mangyari sa araw-araw na pumapasok siya sa opisina. Gusto niya ang pakiramdam ng nakikipag-unahan sa pagsakay ng bus. Nasanay na kasi niya ang kanyang sarili kung paano makaspat ng bakanting upuan sa pinakamabilis na oras. Ganon din ang bilis sa pagsingit upang makauna sa magandang pwesto. Sobrang traffic lang talaga ang ayaw niya sa pagpasok at pag-uwi mula sa opisina. Ngunit gusto niya ang mga makikita niya mula sa magagarang kotse na hindi kailan mananalo sa pakikipagitgitan sa mas malalaki at astig na bus, sa mga makukulay at naglalakihang billboards, sa mga taong para mga sundalong na wala ng leader at maliliksi nagmamarcha sa piling mga direksyon, at maging sa iba't ibang facial expression ng mga kapwa niya pasahero sa bus na nasasakyan niya. Umisol si Jackie patabi sa bintana nang may pasaherong tumabi sa kanya. Sinulyapan niya ito. Lalaki. Automatikong pinagdikit niya ang mga tuhod niya na para bang bigla siyang nahuli ng kanyang tita Minda na sinusuway ang isang batas ni Miss Manners. Dismuladong hinila rin niya paibaba ang maiksing palda ng kanyang corporate suit. Usad pagong sila, pero madiskarte ang driver. Marami itong nalalampasan kahit mabagal ang takbo nila. Sa paghinto ng bus upang magsakay sa gawin ng mga Gallanes, bigla na lamang may babaeng sumigaw sa bandang unahan. "Ay, ang kwintas ko!" Sigaw nito habang patakbong bumaba ang isang lalaki nakasuot ng pastel polo shirt. Ang lalaking sumagi sa kanya kaninang nag-aabang pa lamang siya ng bus. "Inagaw ang kwintas ko!" Sigaw uli ng babae. Tumayo ang lalaking katabi niya at tiningnan ang taong bumaba. Bigla naman itong binara ng suntok ang mukha ng isang pasaherong nagmula sa likuran.
Napasinghap si Jackie sa pagkabigla. Walang makikialam! Walang susunod! Sabi ng lalaking nanuntok na mabilis ding bumaba ng bus. Nakita pa niya ang hawak nitong matilos na bagay. Mabilis itong nawala at humalo sa karamihan. Parang noon lang nagising ang driver at mabilis na pinindot ang boton upang sumara ang pinto ng bus bago pinarangkada na nito ang bus. Sa gitna ng mga nagkakaingay na pasahero, ay sa lalaking katabi niya itinuon ang kanyang pansin. Dumudugo na ang ilong nito na sinapak na lalaking tiyak niyang teammate ng snatcher. Medyo hindi pa siya nakakahinga sa pagkabigla at takot, but she acted on instinct. Dumukot si Jackie ng travel tissue sa side pocket ng kanyang bag at inabot iyon sa lalaki. Tumingin muna ito sa kanya bago iyon kinuha ng kaliwang kamay nito. Maraming salamat. Tipid na wika ng binata. Ay, ang gwapo pala ng isang to. Sayang ka. Namantyan lang ng salbahe snatcher ang mukha mo. Wika ng dalaga sa kanyang sarili. Dito pa aniya, sabay turo sa bahagi ng sarili niyang ilong. Nadikitan marahil ng may dugong tissue ang gilid ng ilong nito. Kumuha pa siya ng ilang pilas ng tissue paper. Eto pa ipahid mo sa sugat para huminto ang pagdurugo. Muli, kaliwang kamay ang ipinangabot nito. Thank you uli ha. Itiniklop ng binata ng maayos ang tissue paper bago nito iyon idiniin sa ilong nito. Napansin ni Jackie, left-handed ang lalaki. Hindi pa naman pabor ang mga inchik sa mga kaliwete. This is a first, Ngayon lang nangyari sa akin to. Nagulat talaga ako kanina. Shock nga rin ako. Masakit pa ba? Tanong pa rin ni Jackie. Okay lang. I mean, hindi naman siguro nabasag ang pangako. Biro naman ang binata. Napangiti si Jackie. Nang wala na siguro ang pananakit ng ginawang pagsuntok dito ng snatcher. Dahil nakukuha na kasi nito magbiro. Sa tinagal-tagal ng pagsakay ko sa bus, ngayon lamang ko nakakita ng snatcher na nananakit ng pasahero. Totoo iyon. Kahit nung nasa college pa lamang siya at marami-rami na rin ang nakita niyang insidente ng snatching at pandurukot, ay noon pa lamang siya nakasaksi ng taong sinapak ng mga salbaheng iyon. Kawawa rin yung babae na agawan ng kwintas. Nakatakbo na lang ang mga snatcher na iyon nang wala man lamang pulis na mahabol. At saka hindi man lamang nag-try ang driver na isumbong sa pulis ang mga nangyari. Meron naman tayo nadaanang police station sa gilid ng kalsada kanina. Wika pa ng dalaga. Baka siguro iniisip niya na malaking abala sa mga pasahero kung magsusumbong pa siya sa mga pulis. Pero sa hindi niya pagsusumbong, lalong darami mga ganong klaseng tao. Meron ka namang point doon. Pero sa tulad niya, na kumikita lang ng arawan at halos hindi sapat sa pangangailangan ng pamilya, sayang ang biyaheng hindi niya magagawa kapag nagpa-blatter pa siya. Kapag nahuli naman ang mga snatcher, if and when the police could arrest them sa pagsasampa naman ng formal compliant. Lalo na ang pag-follow up nun. Saglit na napatitig ang lalaki kay Jackie. Pero paano naman masusugpo ang mga bad elements na yun kung hindi tayo makikipagtulungan sa law enforcers? Hindi siya makapaniwala na nakikipagtalo siya ng ganoon sa isang taong noon lamang niya nakita at hindi pa niya kilala. Mas maganda siguro na huwag kang magsuot ng mamahaling alahas at isecure mo ng mabuti ang pera mga dala mo para hindi ka mabiktima ng mga bad elements na yun. Wika naman ng pinata. Easy for you to say. Tumaas ba ba kay Jackie ang tingin nito na sukat akalain niya? Wala kang suot na kwintas pero mamahali naman ang suot mong relo at bag.
Wika pa ng binata. Natigil lamang ang pag-uusap nila nang tumapat sa kanila ang konduktor. 500 piso ang ibinayad ng lalaki. Wala po ba kayong barya, sir? Kalalabas lang po namin eh. Napapakamot sa ulong, wika ng konduktor. Magkano ba hanggang sukat? Lihim na tinitigan ng dalaga ang lalaking katabi niya. Cute ito. Matangos ang maliit na ilong nito at medyo singkit ang mga mata nito. Makinis ang balat nito, parang bihirang maarawan. Ang suot nito mula sa makintab na leather shoes hanggang sa long sleeve polo at silk tie ay sigurado siyang mamahalin. Posible ngang hindi alam ng lalaking ito ang pamasahe hanggang sukat. Hitsurang sanay lang ito magkotse at hindi ang sumakay ng bus. Napakislot si Jackie nang siya naman ang singili ng konduktor. Nawili siya sa pagmamasid sa katabi niya, kaya sandaling nawala siya sa sarili. Nang buksan niya ang kanyang bag, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Bukas ng inner zipper niyon, gayon tiyak niyang sarado iyon bago siya umalis kanina na opisina. Kinabahan agad siya. Nang tuluyan niyang ibuka ang bag niya, ay nakumpirma niya na nadukot nga ang wallet niya. Pati pala ako, hindi pinaligtas sa mga mandurugas na yon. Mapaklang saad ang dalaga, sabay iling. Napatingin na muli ang katabi niya sa kanya. Nadukutan ka? Tanong ng lalaki. Oo. Kinuha niya sa inner pocket ng bag niya ang eksaktong halaga ng pamasahe niya at iyon ang inabot niya sa konduktor. Mabuti naman at minatira ka pang pera. Wala namang laman ng wallet na dinukot sa akin kundi ginupit na papel at dyaryo. Nagtatanong ang mga matang, tumitig ang binata sa kanya. Decoy lang bang wallet na yun? Ang totoo niyan, lumang-luma na nga iyon at hindi ko na ginagamit. Pero dinadala ko pa rin para gawing decoy sa mga mandurukot. Natutuhan ko yung gawin mula sa isa kong kaklase noong college. Natawa naman ang binata, sabay na lukot ang gilid ng singkit ng mga mata nito. Talaga? Ang galing mo naman. Tumango ang dalaga. That's brilliant. Brilliant idea. Sigurado ako na inis ngayon ang nandukot sa'yo. Tawa pa rin ito ng tawa. Wala tuloy siyang nagawa kundi ang makitawa na rin. Wala siyang kamalay-malay na ang tawang iyon ay mapapalitan ng inis at pag-iyak bago matapos ang araw na iyon. Ano bang problema sa kotse mo, Angelo? Napasulyap ang binata sa imahe ng daddy niya sa salaming kaharap niya. Umaga noon at naghahanda na siya sa pagpasok. Kasalukuyan siya naglalagay ng kurbata. Naiinis siya sa gawin na iyon ng kanyang ama. Ang akala yata nito ay sanggol pa rin siya na hindi lang kailangan katukin pa ang pinto bago pumasok sa kanyang silid. Bakit sabi sa akin, Jose, ilang araw mo nang hindi ginagamit ang mga yun? Ayoko lang muna mag-drive, Dad. Bakit nga? Wala lang. Gusto ko lamang maranasan yung makakaalis ako at makakauwi ng bahay nang hindi ko na kailangan ipag-drive pa ang sarili ko. Andiyan naman si Jose ah. Kung yun lang ang gusto mo, bakit hindi mo siya gawing driver mo habang nasa Taipei ang mami mo? Giit pa din ang daddy niya. Dad, ayoko nga munang gumamit ng kotse. Gusto ko muna mag-commute ng kahit ilang araw lamang. Kumunot ang noo ng kanyang ama. Gusto na rin tuloy niyang gayahin ito. Bakit ba hindi nito maintindihan na kung minsan ay ayaw naman niyang panghimasukan ito ang buhay niya, lalo na kung simpleng mga bagay lamang. At para ano, Angelo? Gusto mo bang maulit yung pagkakasapak sa'yo nung isang araw?
Angelo, anak. Baka sa susunod, hindi na suntok lamang abutin mo sa ginagawa mo. Hindi ko maintindihan kung ano iniisip mo. Bakit kailangan pahirapan mo at abalahin ang sarili mo? Meron naman tayong mamahalin at magagandang sasakyan na anytime pwede mong gamitin. Ano bang gusto mong patunayan? Bakit? Balak mo ba tumakbo sa public office? Kaya ka nakikilubilo sa masa? May sarkasmo sa tono ng kanyang ama. Of course not, Dad. Wala akong balak tumakbo. Saka ito ang gusto kong gawin ngayon. Ganun lang yun. Giit pa din ni Angelo. Lalong lumalim ang pagkakakunot noon ito. Bahala ka na nga sa buhay mo. Pero kapag nagkaroon ng aberya, lalo na kung dahil dyan sa ginagawa mo yan, wag na wag kang hihingi ng tulong sa akin. Tandaan mo yan, anak. Hindi na siya sumagot pa. Nang lumabas sa silid niya ang daddy niya, ay tinapos na niya ang pagbibihis. Pagbaba niya, ay narinig niyang galit na naman ang kanyang ama. May kausap ito sa telepono. Tiyakin mo na hindi makukuha ng kumpanya ni Daniel ang ating deal. Ako ang bahala sa'yo. Wala akong pakialam kahit na mahal pang ibayad ko. Hindi ko alam kung sino tumutulong sa kanya para patuloy na makabangon ang kampanya niya. Basta siguraduhin mo lang na kumpanya ko ang mananalo. Pinapaalala ko sa'yo, masama akong magalit. Wika pa ng kanyang ama sa kausap nito. Napailing na lamang si Angelo. Alam niyang may katiwalian na muling gagawin ang daddy niya. Hindi niya malaman kung bakit abot hanggang langit ang galit nito kay Daniel. Minsan, naiisip niya na sana hindi na lamang siya ipinanganak na isang Chinese. Mas malaya sana siyang makakapagpasya para sa kanyang sarili. Hindi tulad ngayon na ultimo pagbukod ng tirahan ay hindi niya magawa. 28 na siya, ngunit ayaw pa rin ng mga magulang niya na bumukod siya ng tirahan. Ang mga ito rin ang pumili maging na mapapangasawa niya. And that was the hardest thing for him to accept. Nagtataka si Jackie kung bakit nakakaramdam siya ng kakaiba. Isang pakiramdam na parang may lihim na nagmamasid sa kanya mula sa likuran. Ngunit wala naman siyang mapagsino sa maraming taong naroon nang lumingon siya. Kinipit niya ng mabuti ang kanyang bag. Sa dami ng mga pasahero, nakasabay niya naghihintay ng masasakyang bus, baka maisa na namang mandurukot na sasabay sa pagakyat niya sa loob. Mabuti na ang nag-iingat, wika niya sa kanyang sarili. Malapit nang mapuno ang bus na huminto sa waiting shed. Mabuti na lamang at nakasampa kaagad siya. Nakaupo siya sa pandalawahang upuan sa bandang gitna, katabi ng maisang katabaang babae. Lumiko na ang aircon ba sa kanto ng Ayala EDSA nang mapatingin siya sa kaliwa. Naroon at nakaupo sa pantatluhang upuan ang lalaking nakasakay niya noong isang araw. Ang lalaking nakatabi niya at nasa pack ng snatcher. Somehow, she was not expecting to see him again riding on the bus. He did not strike her as a bus rider. Nakita niyang naniningil na sa unahan ng konduktor, kaya dumukot ang dalaga ng eksaktong babayad niya. Pagtapat nila sa Magallanes, ay bumaba na ang babaeng katabi niya. Excuse me, pwede ba makitabi? Nag-angat siya ng tingin. Nakita niyang nasa gilid na ng upuan niya ang lalaki. Nakangiti ito sa kanya. Umisod ang dalaga sa tabi ng bintana. Nagkasakay ulit tayo. Nakangiting wika pa rin ng binata. Hindi inaasahan ni Jackie na makakaramdam siya ng kilig ng mga sandaling iyon. Dahil naman, nakikita niya ang excitement sa chinitong mga mata nito habang nakangiti sa kanya.
Oo nga eh. Magaling na ba ang sugat mo? Oo, maliit lang naman yun. Alam mo, nakita kita kahapon. Naglalakad ka, papasok sa RCB Tower. Wika pa rin ng binata. Ah, oo. Doon kasi ako pumapasok. Ilang saglit na, wala siya makapang sabihin. Ito naman, para naghihintay sa sasabihin pa niya. Ano ba nangyayari iyon sa kanya? Dati naman ay hindi siya kinakabahan sa harap na kahit sinong Poncio Pilato. Wika ng dalaga sa kanyang sarili. Sa AC company naman ako pumapasok. Anito kapag kuwan. Pero tulad mo, sa sukat lamang din ako nakatira. Napatingin uli si Jackie sa binata. Paano kaya nito nalaman na sa sukat siya nakatira? I mean, sa sukat tayo pareho bumababa noon. Kaya tingin ko doon ka din nakatira. Kamot ang ulo na saad ng binata. Oo nga naman, doon nga rin. Sa palagay ko, may lahi kang Chinese blood. Tama ba ako? Oo, obvious naman di ba? Singkit ang mga mata ko. Ang father ko, Filipino-Chinese. Ang mother ko lang ang pure Chinese, pero dito na pinanganak at lumaki sa Pilipinas. Pareho na naman tayo. Half Filipino, half Chinese din ang father ko. Ang mother ko naman, pure Chinese na nag-college lamang dito na nakapangasawa. 3 kami magkakapatid. Ako ang panganay. Yung 2 kong kapatid, parehong babae. Pareho na rin silang may mga asawa. Ako na nga lang ang wala. Nakangiti pa, na wika ng binata. Great. Binata pa pala ang isang to. Tuloy na talaga ang kilig ng dalaga. Ikaw ba? Meron ka na bang kasintahan? Medyo mabilis ang isang to. Ngumiti lamang ang dalaga rito. Hindi niya maaaring sabihin wala dahil para na rin siyang may boyfriend. Dahil nung isang araw lamang ay kinausap siya ng kanyang mga magulang. Sa unang linggo raw ng darating na buwan ay pupunta sa kanila ang pamilya ng mga Lee. Pag-uusapan na raw ang magiging kasal nila ng binatang anak ng mga ito. Umapila ang dalaga sa mama at papa niya kahit alam niyang wala rin magiging saysay ang pagtutol niya. Umiyak pa siya nang magmatigas ang kanyang ama na ang anak na binata pa rin daw ni Raymond Lee ang mapapangasawa niya sa ayaw man o sa gusto niya. Ni hindi niya kilala ang anak ng mga Lee. Hindi naman kasi malapit sa mga ito ang pamilya nila. Sa pagkakaalam niya, ay dati naging magkaklase ang papa niya at si Raymond Lee. Hindi niya alam ang talagang dahilan kung bakit nakipagkasundo rito ang papa niya na ipakasal siya sa anak nito. 2 beses na tayo nagkikita at nagkakakwentuhan pero hindi pa rin tayo nagkakakilala. Ano nga palang pangalan mo? Jackie. Jackie Lim. Ako naman si... Natigilan ang binata. Muntik nang tumaas ang sangkilay niya dahil tila nakalimutan nito ang sariling pangalan. Ako nga pala si Angelo Chen. I'm happy to know your name at last. Nakangiti na namang sabi ng binata. Idinaan na lamang ng dalaga sa ngiti ang kilig niya na kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Romantic din na nagkita uli sila, nagkasakay at nagkakwentuhan pa sa aircon bus. God must be a romantic person. Sino ba mag-aakala na sa libu-libong tao na nagyayaot pa rito sa Ayala Avenue ay muli pa silang makikita ng lalaking ito. Ngunit napawiring kaagad ang kilig ni Jackie nang maalaala niyang committed na siya sa iba at nakatakda ng ikasal sa ibang lalaki. May mabuo kayang magandang pagtitinginan sa pagitan ni na Jackie at Angelo?
paano nila ipaglalaban ang kanilang pagmamahalan kung nakalaanan sila para sa iba. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po and God bless.